Mga kapuso, mag-ingat at siguraduhing lisensyado ang inyong pinupuntahang dentista. Sa Quezon po, bistado ang peking dentista na inireklamo pa ng kanyang kinakasama. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas sa undercover, pumasok ng NBI Quezon sa target area. NBI. Tumambad agad sa mga operatiba ang marumi at nanlilimahid na mga gamit ng suspect na kanyang ginagamit umano sa paggawa ng pustiso at pagbubunot ng ngipin kahit di naman siya totoong dentista. May mga customer pa kaming nadatnan nung araw mismo ng operation kung saan tinutubos nila ang kanilang pustisong ipinagawa. Chinek din ng NBI Quezon sa Professional Regulation Commission at lumabas na walang lisensya ang suspect na mag-practice ng dentistry. Pero sa gitna ng entrapment operation, may isa pang isinumbong ang ka-live-in ng suspect. Reklamo niya, inaabuso ng suspect ang kanilang anak. Mula pa nung ito'y 11 taong gulang pa lang. Nagkataon lang talaga na nung nahuli siya ng NBI dahil sa paglabag niya sa Dental Act, parang nagsilbi itong lakas ng loob sa kanila, nagbigay ng lakas ng loob sa ating biktima na sabihin sa NBI kung ano talaga ang pinagdadaanan nila. Sinisika pa namin makuha ang panig ng inaresto. Na-inquest na sa reklamong illegal practice of dentistry, rape, child abuse at acts of lasciviousness ang suspect na nakakulong ngayon sa probinsya ng Quezon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pang-scam ang mga gadget na nahuli sa isang Chinese national na inaresto sa Makati nitong Mayo base sa pagsusuri ng PNP. Hindi pa espiya ang turing sa kanya, pero aalamin din kung ginagamit ang gadget sa espionage. Nakatuto si Dano Tingkungko. Dahil sa panunutok umano, kaya inaresto ang Chinese national na ito sa Makati nitong Mayo at inireklamo ng grave threat at illegal possession of firearms. Pero ang mga gadget na ito ang nagpakaba sa mga pulis, kaya ikinuha yan ng cyber warrant para masuri. Ngayon, ibinalik na ng CIDG ang cyber warrant. Base sa findings, may sapat na dahilan para maghain ng dagdag na reklamong illegal interception at misuse of devices laban sa suspect na kapwa paglabag sa cybercrime law. It appears po na meron po doon na mga na-recover po sila na mga ebidensya that would establish na nagagamit po ito sa scamming activities po. Hindi dinetalye ng pulisya ang naging findings ng PNP Anti-Cybercrime Group alinsunod sa mga pagbabawal sa disclosure sa third parties ng cybercrime law. Pero kinumpirma ng pulisya na bukod sa kasong illegal interception and misuse of devices, humingi rin ng pulisya ng isa pang cyber warrant sa korte para muling imbestigahan ang mga gadget at laman nito para naman sa posibleng kasong espionage. Dahil may mga nakita pa po sila doon na mga ebidensya that may require issuance for another cyber warrant to examine data for purposes of filing a separate case that might have link nga po doon sa sinasabi niyo pong espionage. Until such time po na magkakaroon po ng cyber warrant with respect to this data po, ay it is premature right now to disclose kung ano po yung mga laman po na ito. Habang wala pa, hindi pa ituturing na espiya ang Chinese national pero nasa kustodiya ng Bureau of Immigration at hindi maaaring lumabas ng bansa dahil sa mga kinakaharap na reklamo. Gayunman, red flag na sa pulisya ang pagkakasabat sa kanya ng radio transmitter dahil wala siyang permiso para magmay-ari nito. Will this gadget has been used or will be used for espionage activities? Again, that will be subject of the further examination. Sabi nga po nung CIDG sa akin kanina, they are being careful not to disclose too much. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kasunod ng anunsyong pagbibitiw, nilinaw ni outgoing DTI Secretary Alfredo Pascual na hindi madalian ang kanyang desisyon. Huling araw na niya sa ahensya ngayon pero wala pang anunsyo ang Malacanang kung sino ang papalit sa pwesto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa huling araw ni Secretary Alfredo Fred Pascual bilang kalihim na Department of Trade and Industry o DTI, magkakasnod na official functions ang kanyang dinaluhan.
Kabilang ang ceremonial signing ng mga kasunduan para sa e-commerce track at timbangan ng bayan project. Kahapon, inanunsyo ni Pascual ang kanyang pagbibitiw sa pwesto at babalik sa private sector. Sabi kanina ni Pascual, hindi madalian ang kanyang desisyon. I was very thankful to the President that he gave me the opportunity to at least spend over 2 years to do public service. And I'm very happy about the collective accomplishments that we were able to achieve. Finally decided that it's time for me to go back to where I was, to the private sector. And be able to spend more time with my family. My family is growing. I have 10 grandchildren who are always looking for me. Sa mahigit 2 taong paninilbihan ni Secretary Pascual bilang kalihim ng DTI, marami na rin daw siyang nagawa para sa bansa. Kabilang na dito mga nakaplano ng bilyong-bilyong dolyar na mga investments. Anong mga expansion projects na kinumit sa amin ni Presidente nung presidential visits kami in some countries, yun halos lahat na implement na eh. Malaki yung pipeline of projects na iiwan natin, na itutuloy ng DTI. Tapos sa consumer protection, marami tayong initiatives. I'm very proud of yung nakuha kong support when I presented the budget of DTI for the creation of a national enforcement task force. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, mahigit 118 million na uncertified products ang nakumpiska. Matagumpay ring napatigil ng kalihim ang pagbebenta ng mga vape products online para protektahan ng mga kabataan. Wala pang anunsyong Malacanang kung sino ang papalit kay Pascual bilang Trade Secretary. Kumpiyansa raw siya na sino mang papalit sa kanya ay maipagpapatuloy ang mga nasimulang plano at proyekto. Kabilang ang negosasyon sa mga free trade agreement, pagtatatag ng shared service facilities project para palakasin ang kakayanan lalo ng micro, small and medium enterprises at malikhaing Pinoy para palakasin ang creative industries sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Talaga namang super ang isang teacher sa Batanes na inulan ng papuri dahil sa kanyang pag-aalas Spider-Woman. Walang katakot-takot na inakyat ni Teacher Carol Baro ang flagpole na ito sa kanilang paaralan sa bayan ng Sabtang. Kwento ni Teacher, putol kasi ang lubid kaya naantala ang kanilang flag ceremony. Dati na raw niyang naakyat ang flagpole dahil walang lalaking personnel sa kanilang paaralan. Hindi naman nasaktan si Teacher pero paalala niya sa mga estudyante, huwag itong gagayahin. Reklamong misrepresentation laban kay Banban Mayor Alice Go ang inirekomendang ihain ng Legal Department ng COMELEC. Yan ay matapos mag-match din sa fingerprints sa isang dokumento ni Go Huaping ang mga nasa election documents ng alkalde. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang sa fingerprint ng NBI clearance ni Mayor Alice Guo, inihambing ng COMELEC ang fingerprint mula sa alien registration card na in-issue ng Bureau of Immigration kay Guo Huaping. Kundi pati sa mga fingerprint ng alkalde sa kanyang voters registration, certificate of candidacy at nang bumoto siya noong 2022 at 2023. Tulad ng resulta ng pagsusuri ng NBI, iisang tao lang si Guo Huaping at Alice Lial Guo. Minarapat nila na sumadya mismo sa Bamban Tarlac ng isang araw upang yung mismong EDCVL, Election Day Computerized Voters List, ay matingnan mismo nila at ma-examine yung mga fingerprints na naandun na nagngangalang Alice Guo. Dahil nagsinungaling umano ang alkalde, inirekomenda ng COMELEC Legal Department sa COMELEC on Bank ang paghain ng kasong misrepresentation, isang kasong kriminal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. May parusa itong 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong, perpetual disqualification from office at walang pardon maliban na lang kung payagan ng COMELEC. Maaaring lumabas ang desisyon ng COMELEC on Bank sa susunod na linggo. Kung aprubahan, ifa-file ang reklamo sa Tarlac Regional Trial Court. Maaari rin daw humarap si Mayor Guo sa kasong perjury. Lesson din po ito sa lahat na hindi porket wala magpa-file sa inyo ng disqualification o cancellation ng candidacy, hindi tayo pwede magsinungaling sa ating certificate of candidacy sapagkat yan po ay pwede kayong habulin ng kasong kriminal. Premature o masyadong maaga ang mga aksyong ito, sabi ni Stephen David, abogado ni Mayor Guo.
Paniwala niya, bago kasuhan ng kanyang kliyente, dapat sabihin muna ng korte na peke ang birth certificate at Philippine passport ni Mayor Guo. Para masabihin mo nagkaroon siya ng misrepresentation, kailangan may conclusion muna ang korte. Kung sakali, makatanggap kami ng mga formal notice to answer or reply, magpapile ako ng motion to dismiss. Para sa akin, may mga prejudicial issues na kailangan mo nang ma-resolve. Ito rin ang reaksyon ng abogado sa paghain ng quo warranto petition ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde. Sabi ng abogado ni Guo, nandito lang sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Ayaw lang umano sa pagdinig ng Senado dahil may mga hinaharap ng kaso. Maaaring magamit laban sa kanya mga sabihin niya sa Senate hearing. Tinutuntun pa rin siya ng PNP. Well, the challenge definitely is may mga resources itong mga taong hinahanap po natin. At ang tao kapag gusto po talagang magtago ay gagawa ng mga paraan at gagamit ng kanilang mga resources para to elude arrest. At that is expected from mga nagwahanap na tao. But on the part of the PNP, we're taking this as a challenge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ilang mga nakahambalang na motorista ang tinikitan sa Makati. Pinaghahandaan na rin ang pasukan ng iba pang paaralan sa lungsod na posibleng makaapekto sa trapiko. Nakatutok si Ian Cruz. Sinita at tiniketan ng Makati Public Safety Department ang nakahambalang na jeep na ito sa Chino Roses Avenue. Nagbabad kasi sa shoulder para mag-abang ng pasahero. Palibasa, wala tayong signage yan, sir. Obstruction lang ang ilalagay natin, ha? Umabot sa 6 ang bilang ng mga motoristang natiketan. Puspusan ang paghigpit ng PSD. Lalo sa susunod na linggo, pasukan na rin ng mga pribadong paaralan sa lugar. At kapag wala na ang bantay ng mga enforcer, may tenga na namang mga sasakyan sa tulay sa pagitan ng Makati at Taguig pagpagabi na. All throughout Metro Manila talaga, isa yan sa nagiging problema natin na once na maklear natin yan, meron babalik at babalik yan. That's why ang Special Operations Group, with the guidance of our chairman, talagang we are intensifying our operations. Pwedeng tumulong ang mga tiga-barangay pero kailangan pa raw nila ng training para maayos na maipatupad ang batas trapiko ayon sa Legal Department at Public Safety Department ng Makati. Meron naman kaming ginagawa na training para bago ma-deputize yung mga tao, and siguro nga bago namin sila ulit ma-deputize, kailangan nilang ma-undergo nung proper training ulit. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Taguig. Binabantayan rin ang mga pribadong paaralan sa Chino Roses Avenue dahil kadalasang sumisikip ang daloy ng trapiko tuwing oras ng hatiran at sunduan. Ang pinaka usapan is really just stay in the side of the road, yung sa pinaka-gilid, para naman yung mga ibang hindi magbababa ng mga bata, matuloy-tuloy lang yung flow ng traffic on the other end. Inaaral na rin daw kung may mga establishmento ang pwedeng magamit na loading at unloading zone ng mga estudyante. Sa bahagi ng Taguig, deputized naman ang Traffic Management Office para maniket ng mga traffic violator ayon sa Taguig Public Information Office. Kasama po namin ang TMO dahil pag oras po na hindi po sila sumusunod, sila po ang pinapaano namin ng receive ticket. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tinapyasan ang travel budget ng Office of the President sa 2025, kaya mahigit 1 bilyong piso na lang ang request ng Budget Department. Ang mga kawani ng gobyerno naman makukuha na ang kanilang dagdag sahod na dapat ay nitong Enero pa nagsimula. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos i-anunsyo sa nakaraang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ngayon ng Department of Budget and Management o DBM na epektibo na ang first tranche o unang bagsak ng taas sahod ng mga kawani ng gobyerno simula Enero ngayong taon. Yung increase po ng entry level, I think it needs a legislation po. However, yung increase po ng salary, yun po ang nakasama na po dito sa 2025 NEP. Naglagay po tayo ng 70 billion pesos for the increase of salaries ng government employees po. Of course, kasama po sila, ang ating mga teachers. 4 na tranche ang dagdag sahod, ibibigay taon-taon hanggang 2027.
May dagdag biyaya pa raw sa mga kawani ng gobyerno simula sa susunod na taon. Inaayos na raw ang executive order para rito. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Bagay na ikinutuwa ng aming mga nakapanayam dahil malaking tulong daw para sa kanila. Malaking bagay na sila, katulad sa may mga katulad kami mga pinag-aaral na medyo kapos kami sa kabuhayan. Medyo malaking bagay na yun. Imbis na poproblemahin namin, yung part na inilalaan namin sa sweldo namin para sa gamot, pwede na namin ilaan sa mga ibang bagay. Mas maliit naman ang inilaang travel budget ng Office of the President para sa 2025 base sa isinumiting National Expenditure Program ng DBM. Nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 2024 budget. Ang kabuang pondo para sa biyahe ng Pangulo sa 2025 nasa mahigit 1 billion pesos. Kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Mahigit 6 trillion pesos sa kabuang panukalang 2025 budget at para mapondohan ito, kailangan umutang ng gobyerno ng 1.537 trillion pesos. 15.48 trillion na ang utang ng bansa as of June 2024. At tataas pa raw yan hanggang 17 trillion sa 2025 bago magsimulang bumaba. Pero ayon sa DBM, huwag mag-alala. Basta patuloy ang paglaki ng ekonomiya ng bansa. Look at nominally, it looks big, no? Pero based on international standards, tinitingnan po natin na metric sa debt is yung debt to GDP ratio. And it has been going down, and with our fiscal consolidation, we will ensure that it will go down. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras.